Bakit ka magtatago ng 50 million sa vault at sa loob ng gobyerno habang ang ating mga kababayan ay pag nasa lanta ng bagyo, magkano lang ang ibibigay? Halos hindi makakain. Halos minimum wage, hirap na hirap sa kanilang trabaho tapos kayo ay may 50 million dyan. Ready. Ibig sabihin, merong naka-ready na dapat gamitin na ang presidential communications. Ibig sabihin, posibleng pang communications yung 50 million. Para saan yung communications? Pang optics, pang naratibo, ayan, pang marketing. Hindi inireport sa pulisya ang pagnanakaw dahil di maipapaliwanag kung saan ang pinanggalingan nito. Pero may haka-haka na ipambabayad sana ang 50 million sa mga influencers at vloggers na defender ng administrasyong BBM. Grabe ka, Montulfo, sa pasabog mo. Talagang bumaligtad ka na. Kinana mo na si Bongbong Marcos. Naramdaman mo, pabaligtad na ang bangka, palubog na ang bangka, kaya ikaw ay safety na. Pambira, oh. Ay, nako. Pero alam mo ako, dito sa point na to, yung 50 million kung may nawawala, hindi, I don't know. Pero yung itong ipambabayad sana sa influencers at vloggers na defender sa administrasyong BBM, totoo yan. Ako, naniniwala ako dyan. Kasi, ang dami talagang trolls. Bukod dun sa trolls, si Bongbong Marcos mismo, inamin niya may mga trolls siya. Sa katunayan, may mga kakilala ko, umaamin nga sila Yung isa nga, pinost pa ni Banat Bay. Diba? Gusto nyo, ilabas namin dito yung mga conversation. Ayon kasi sa biglaang post ng Philippine Army sa kanilang FB page na tila'y kinagulat ng taong bayan at ng gobyerno ngagba. As soldiers, we should honor our oath, serve with professionalism, honor and integrity, remain loyal to the Constitution, and letting the rule of law guide our every action. Unquote. Ang kanilang ngarang code of conduct ay magsisilbing magiging tapat sa taong bayan, sa mga Pilipino at sa ating konstitusyon. Kaya't isa lamang ay pinahihiwatig at ibig sabihin nito, nakahanda na at ready na di umanong mag-take over ang Vice President na si Sara Duterte bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas na siyang ipapalit kay Marcos Jr. Ayon pa kay Tio Moreno, time for VP Sara to take over. Senator Amy R. Marcos bombshell revelation that Bongbong Marcos is unfit to govern due to drug addiction is a national emergency and constitutional crisis. When the president's own sister and a duly voted senator publicly question his capacity to lead, the country has a duty to ask whether or not the president still capable of discharging the powers of his office. And if the answer is no, the Constitution is crystal clear about what must happen next. Under Article 7, Section 8 of 1987 Constitution, the Vice President shall become the President in case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the President. Meanwhile, Section 11 provides the mechanism that the President may declare his own inability or the majority of the Cabinet may formally inform Congress that he can no longer function automatically, making the Vice President the acting President. These provisions exist for moments exactly when the health, stability, or mental competence of the Chief Executive is seriously in question. This is about preserving the stability of the Republic. A commander-in-chief who is compromised, whether due to illness, impairment of addiction, puts every Filipino at risk. Decision on national security, foreign policy, and disaster response in the economy required a leader and full command of his faculties. The allegation comes not from the critics, not from the opposition, not from anonymous sources, but directly from a Marcos. That alone demands an institutional response, not a PR spin. The cabinet must now confront the difficult truth that their constitutional duty is to the nation, not to the president's
family's name. The Armed Forces of the Philippines must also ensure that the chain of command is not compromised because failure to do so would lead to the proliferation of the NP and terror, again, worse invasion of our countries. If BBM is indeed incapacitated, they have the legal obligation to trigger the process under Article 7, Section 11. Congress must be prepared to act as the constitutional arbiter. The Philippine National Police should uphold their mission and vision to serve and protect the Filipino people, not one political family. And Vice President Inday Sara Duterte. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Speaking of nawawalang 50 million sa loob ng PCO at ang natanggal si Jay Ruiz at namamayagpag si Auntie Claire at may kumalat na, hindi mo may kumalat na conversation. Hindi ko alam kung si Auntie Claire yun. Basta may kausap siyang vlogger, no? So hindi natin alam kung si Auntie Claire. Pero eto na, medyo dumudugtong-dugtong. So pakinggan naman natin kung si Auntie Claire ay hindi fake news. Okay, bago natin simulan, lagay niyo dyan. Fake news ba si Auntie Claire? Oo o hindi. Sige, tatingin ninyo. Hindi ko alam kung paano nagsimula yan na nag-resign ako. In-announce siguro yan. Pero wala akong resignation na pinahil. Opo. Kasi sinabi na lumabas na basa ko na lang, I resign out of delicadeza. Oh, kita mo, Claire? Bastos ka talaga. Nanghihimaso ka pa, pilingera kang kapatid ng mga Marcos. Bastos ka pa dahil fake news ka. Tingnan mo. Ang sabi nila Claire, nag-resign daw si ES Bersamin, dating ES Bersamin. Hindi po nag-resign. Tinanggal siya. Oh. Kung ako sa iyo ES, tell all ko na. Si Montulfo na nilaglag na rin kayo. Ikaw, Saldi ko nagsalita na. Ikaw bilang dating justice ng korte. Siguro naman meron kang paninindigan sa batas. Bersamin, baka naman pwede kang mag-tell all na. Ngayon nagkakalaglagan na kasi pumalag na siya Pwede namang nag-resign si Bersamin. Hindi. Tahimik na lang siya dapat pero hindi pumalag siya. Tuloy-tuloy mo na yan. Palag ka na. Resignation na pinahil. Opo. Kasi sinabi na lumabas na basa ko na lang, I resign out of delicadeza. Masarap pakinggan, yung out of delicadeza. Pero hindi naman totoo yan. Kinumpirma ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na tinanggal siya sa pwesto, taliwas sa anunsyo ng Malacanang na nagbitiw siya out of delicadeza. Unang iniulat ng Billionaire News Channel ang pagpapalit liderato sa gabinete 2:00 ng hapon nitong Lunes. Pero ayon kay Bersamin, kahapon lang siya nagpasa ng sulat na nagsasabing umaayon siya sa anumang desisyon ng Pangulo. Paliwanag ni Bersamin, wala siyang sama ng loob kay PBBM at hindi niya mamasamain ang naging pagpapasya nito. Kaya lang, okay. Kasi talagang karapatan naman ng presidente na maglagay at magtanggal ng sekretary. Ang naging problema dito, yung fake news kayo, mag-ina, ay magkapatid, magsiyota, ay hindi magsiyota. Ano ba talaga si Claire at saka si Bongbong Marcos? Kayo, mag-ama, ewan ko na kung anong tawag ko sa inyong dalawa, fake news kayo. Kasi bakit nyo sasabihin na nag-resign siya hindi naman? Tapos, bastos pa kayo. Hindi nyo inantay yung resignation, nag-announce na kayo. Sapat yan. Sasabihin, dapat naman medyo formal naman kayo. Office of the President Pagre-resignin mo ang secretary mo. Secretary mo yan, Bongbong Marcos. So, bigyan mo naman siya ng courtesy na antayin mong po ipasa yung resignation bago ka mag-announce sa media. Animal kayo. Bastos talaga kayong dalawa ni Claire. Dahil kapag daw presidente ang nagdesisyon, wala na raw dapat hingin na rason. Pero inaamin ni Bersamin na dismayado siya sa pagkakaanunsyo ng palasyo dahil siya pa raw ang huling nakaalam ng pagkakatanggal sa kanya. Nang tanungin kung ano sa tingin niya ang rason ng kanyang pagkakasibak, Do not know. That's you ask them kung bakit nila without consulting me. The messaging should be clear. You ask them if they had a letter. Ako sa tingin ko, bakit to tinanggal? Naglilinis ng kamay. Linis kamay to, hugas kamay to mga to na syempre nabanggit yung kanyang pamangkin ata yun yung Yusek.
nabanggit. So, tanggalin siya para sabihin na gumagalaw ang Malacanang, no? Pero alam mo, Bersamin, gaya ng sabi ko, it's about time na manindigan ka dito. Imposibleng wala ding alam to si Bersamin. Oo. Dapat magsalita ka na. How did you feel about it? Well, I felt bad somehow, no? But I am not going to waste time worrying about the nuance or the way they did it. Kasi alam mo, mali din itong mga diskarte ni Bongbong Marcos, ha? Itong pinagtatatanggal niyang itong mga to. Remember, maraming alam itong mga to. Kahit yung pamangkin niya ito na binanggit ni Saldico, siguradong may alam. No? So, parang mali rin ang diskarte. But anyway, siguro talagang dahil sa kakakapit sa patalim ni Bongbong Marcos, kakakapit tuko sa posisyon, wala na siyang magawang tama. Sa bagay, mahirap na rin talaga palusutan to. Sobrang laki ng nakawan. Sobrang laki ng responsibilidad ni Bongbong Marcos. Tapos yung question pa ng patungkol sa kanyang kalusugan dahil siya po ay nagdodroga di umano, sabi ng kapatid. So, patong-patong na yon, hindi niya na kayang paikutin ang kumakain ka na lang ng tae kung mapapaikot ka pa ni Bongbong Marcos. Kaya ito, malapit na ito. Malapit na po. Because maybe they were also under instruction or given the impression na mayroon akong resignation. I cannot blame them for that. Alas 12 ng tanghali noong Lunes, may tumawag daw sa kanya na malapit niyang kaibigan at sinabing pa-exit na siya bilang executive secretary. Ang sagot ni Bersamin, no problem. Ilang araw bago matanggal sa pwesto, itinanggi ni Bersamin ang eksklusibong report ng BNC tungkol sa napipintong pagpapalit sa kanya. Mayo naman itong taon, itinanggi rin ni Bersamin na isa siya sa target ng balasahan ng Nararamdaman nyo na ba na talagang magalaw na ang barko ni Bongbong Marcos? Hindi na talaga stable, no? So kailangan na talaga tong matapos. gabinete. As far as I am concerned, the executive secretary, the president. No, next topic po tayo, ha. Ito nakita ko lang, ha. Ang Malacanang may bagong spokesperson. Pakilala ko po ang bagong spokesperson. Si Pinky Castro. Nakita ko lang po ito, ha. Okay, pinick up ko. Kasi etong picture na ito, sabi, ay, Katsoli, ayan, obvious ba? Tanga. Itong mga trolls talaga, no. Pero itong picture na ito, marami pong kahulugan ito. At ito ay sapul na sapul. Dahil ito si Pinky Lacson, ibinaba mo ang sarili mo. Hinayupak ka. Ikaw, Pinky Castro. Sana, bilang Blue Ribbon chairman, nasa gitna ka. Pero kitang-kitang nag-aabogado ka para kay Bongbong Marcos. Halatang halata. Even yung pinagbintangan mo na dalawa, hindi mo pa nga nakukuha yung panig nila. Inakusahan mo na agad na as if sigurado ka na kasalanan ng dalawang ASEC at si Bongbong Marcos ay malinis. Tapos sasabihin mo hindi ka nag-aabogado. So, parang nasa Blue Ribbon Committee ka, pero ikaw ay spokesperson ng Malacanang. Hindi ba sobrang dumi nun? Hindi ba sobrang kabadingan nun? Sana man lang, kung ikaw talaga ay makabongbong Marcos, wala namang problema yun eh. Karapatan mo yun, tumakbo ka sa partido ng alyansa. Kahit nakalaban nyo ni Tito Soto yan dati nung tumakbo kang presidente at sinisiraan nyo rin, ngayon kinakain nyo rin yung tain ninyo. Pero okay lang, bilang senador, kumampi ka na sa kanya, naiintindihan namin. Pero sana magpakalalaki ka. Huwag mong sasabihin na hindi ka nag-aabogado kay Bongbong Marcos, pero yun naman ang ginagawa mo. Kabaklaan yan, Brad. Sir, yung ginagawa mo. Tapos, umalis kang bilang Blue Ribbon Chairman. Bumalik-balik ka pa dyan eh. Hindi naman para imbestigahan ng dalawang partido. Sa simula pa lang, may desisyon ka na. Malinis si Bongbong Marcos. Saan papatungo yung ating investigasyon? Brad, magpakalalaki ka.
Kung gusto mong tayuan si Bongbong Marcos, umalis ka sa Blue Ribbon Committee. Blue Ribbon Chairman. Kung gusto mong Blue Ribbon Chairman, umasta ka ng naaayon. Huwag kang parang abogado ni Bongbong Marcos. Yan lang naman ang sa atin. Di ba? Ang daming, alam mo, yung mga dating nasa gitna, ito napansin ko to yung dating walang pakialam sa Duterte, sa Marcos, sa Dilaw, yung ano lang, alam mo, gusto to si Ping Lacson dati. Gusto to si Pinky. Pero ngayon, lumabas ang totoong kulay. Tama! Si dating Senadora Miriam Santiago sa pagkakasabi sa iyo kung anong kunay mong katauhan, Pinky. Umayos ka. O ito, kapapasok lang. Tingnan po muna natin. Dito tayo magsimula. Nako, pambihira. Sige, basahin po natin ito po ay post ni Rowena Guanzon, Attorney Guanzon. Ang sabi niya, kumabig na si Tulfo. Ramon Tulfo, anong sabi ni Ramon Tulfo? Lumabas na. Natanggal si dating Secretary J. Ruiz ng Presidential Communication Office dahil sa nawawala ang 50 million sa kanyang vault. Pambihira. Ako nagtatanong lang Hindi natin alam kung fake news to, pero hindi naman siguro ito fake news kasi si Attorney Guanzon na nag-post nito sa Facebook niya. Nakita niyo may blue check pa, 'di ba? Tingnan natin, Post to ni Ramon Tulfo may blue check. Ayan, pinost din ni Attorney Guanzon. Ayan, discuss natin ba matindi Bakit may 50 million sa vault ni J. Ruiz? Ito si J. Ruiz, kaklase namin to. Magkakaklase po kami. Ako, si Attorney Vic Rodriguez at saka to si J. Ruiz. Magkakaklase kami nung high school. So, hindi ko akalain na magiging connected din to sa politika, no? Pero, tanong, bro, bats, totoo ba ito? Pangalawang tanong, totoo ba tong post mo, Ramon Tulfo? Kasi alam naman natin din to, si Ramon Tulfo, isa rin tong fake news. Binabalita lang natin kung ano yung sinasabi niya. Kaya bibigyan natin ng komentaryo. Pangalawang tanong, J. Ruiz, totoo ba ito? At kung totoo ito, bakit kami 50 million dyan sa vault na yan? At bakit nawawala? Di ba? Pangatlong tanong, parang bumaligtad ka, Ramon Tulfo. Ikaw ba tanong lang din to kay Mon Tulfo, ikaw ba may sayad na talaga? Dahil nagulpi ka ni Claudine, muntik ka pang magulpi ni BP Sara. Baka may sayad na yung utak mo. Kaya na, hindi na malaman kung anong ibabalita mo. Baka mamaya fake news na naman to ikaw pa naman inuknukan ka ng fake news. Kailangan sumagot ka rito, J. Ruiz. Totoo ba kaya ka natanggal? Pinapalabas dito, parang kinulimbat mo, 50 million. Para saan yun? Mamaya sagutin natin. Ang nagsabi sa akin yan ay isang pambira. Tweety bird sa loob ng PCO. Ba may Tweety bird sa PCO? Pangalawang tanong, Mon Tulfo, bakla ka ba? Kasi napapansin ko medyo mahilig ka sa birdie. Unusual Di, kasi bihira talaga sa lalaki yung mahilig sa bird. Ngayon sabi niya, kahit magkapit-pitan tayo ng betlog. Yung dati niyang sabi, ngayon naman meron siyang Tweety bird. Diba? Parang medyo Mon Tulfo. Ako sa akin lang, payo ko sa iyo Medyo huli ka ng magbago ng identity. Ang tanda mo na hindi na bagay na ngayon ka pa magbabakla. Tigil-tigilan mo yung tigil-tigilan mo yung kahilig mo sa mga birdie. Kasi hindi na talaga babagay sa iyo. Kahit na magpa-transplant ka pa, ako hindi sang-ayon sa mga transplant pero mas lalo sa iyo, Mon Tulfo, hindi na talaga babagay. Kahit anong makeup ang gawin mo, magmumukha kang multo. So, medyo ibahin mo na. Kaya mo yan. Siguro, medyo pigilan mo yung sarili mo na kakahilig dyan sa Tweety bird. Next tayo. Bakit may ganong kalaking halaga sa isang opisina ng gobyerno? Di masabi ng Tweety bird. Tweety bird na lang. Hindi totoo. Yun naman talaga yon. Bakit ka magtatago ng 50 million sa vault at sa loob ng gobyerno? Habang ang ating mga
kababayan ay pag nasa lanta ng bagyo, magkano lang ang ibibigay. Halos hindi makakain. Halos minimum wage, hirap na hirap sa kanilang trabaho tapos kayo ay may 50 million dyan. Ready. Ibig sabihin, merong naka-ready na dapat gamitin na ang presidential communications. Ibig sabihin, posibleng pang communications, yung 50 million. Para saan yung communications? Pang optics. Pang naratibo. Ayan. Pang marketing. Hindi inireport sa pulisya ang pagnanakaw dahil di maipapaliwanag kung saan ang pinanggalingan nito. Pero may haka-haka na ipambabayad sana ang 50 million sa mga influencers at vloggers na defender ng administrasyong BBM. Grabe ka, Montulfo, sa pasabog mo. Talagang bumaligtad ka na. Kinana mo na si Bongbong Marcos. Naramdaman mo, pabaligtad na ang bangka, palubog na ang bangka, kaya ikaw ay safety na. Pambira, oh. Ay, nako. Pero alam mo ako, dito sa point na to, yung 50 million kung may nawawala, I don't know. Pero yung itong ipambabayad sana sa influencers at vloggers na defender sa administrasyong BBM, totoo yan. Ako, naniniwala ako dyan. Kasi, ang dami talagang trolls. Bukod dun sa trolls, si Bongbong Marcos mismo, inamin niya may mga trolls siya. Sa katunayan, may mga kakilala ko, umaamin nga sila Yung isa nga, pinost pa ni Banat Bay. Diba? Gusto nyo, ilabas namin dito yung mga conversation. Alam namin kung sino yung mga bayan. Lalong-lalo na yung dating Duterte na halos sambahin si BP Sara, biglang bumaligtad, delegates yun, bayad yun. Kami mismo, naalok kami. Si ano naman yun, dating speaker, naalok kami, baratan lang daw namin si Sara. Kaya alam namin, sa simula pa lang, talagang kakarnihin si BP Sara. Kaya ako naniniwala ako dito, ang sarap ng buhay. Hindi, totoo yung mga vloggers ng maka-BBM. Ang sarap ng buhay ng mga animal na yan. Kumikita na sa YouTube nila. Kumikita pa sa diba? Yung isa nga, yung gagong vlogger. Siya mismo inamin niya diba? May mga bayaran talaga dyan. Mahalata nyo naman kung sino yung mga tuta ni Bongbong Marcos Yung mga defenders. Kaya lang ito. Isa si Montulfo na bumaligtad. Okay? Pero, abangan nyo tong sasabihin ko. Baka sabihin nyo, tsamba. Makachamba na naman tayo. Unti-unti, mga vloggers lilipat na. Yung iba, na sinunog na nila yung bridge nila, hindi na sila makalipat sa Duterte. Yung iba lilipat sa Dilao. Yung iba, hindi na rin makalipat sa Dilao, gigitna. Pansinin nyo yan. Bro, hindi ko kayo nilaglag hindi ko naman kayo pinangalanan pero yung iba diyan kaibigan natin Tingnan nyo, gigitna yung mga yan. Okay lang yan kasi yung pinambayad naman sa inyo galing din sa taxes di ba? So okay lang yan. Pero sila mismo ramdam nila. Ito mga influencers ramdam nila malapit na. It's just a matter of time. Bakit? Sobrang laki nung nakaw, hindi maitatago. Sobrang laki nung binitawan ni Amy, hindi maitatago. Hindi na. Unti-unti na ito. Yung iba, lilipat dahan-dahan. Pero yung iba talagang isang malaking tao lang. Tapos to. Maniwala po kayo sa akin. Abang-abang natin. Abang-abang lang Abang-abang natin. Hindi natin alam, malay natin si Tambi bumaligtad. Kasi even si Bongbong Marcos, sinasabi ko na ito, at si Tambi maglalaglagan na.
Meron po tayong intel. Hindi ko po kayo niloloko ha. Hindi ko po kayo niloloko. Nakakarating po talaga sa akin to. Pero hindi ko aaminin kahit magkapit-pitan ng betlog. Maglalaglagan na sila. Even yung politiko mismo, alam ko kung sino yung ilalaglag. Okay? So this coming weeks, very exciting. So abang-abang tayo. Hindi matukoy kung sino ang nagnakaw ng malaking halaga. Kaya tinanggal ba si Jay Ruiz? So sinong nagnakaw? I don't know. Montulfo, tinatanong kita. Ninakaw ba ni Jay Ruiz? Ninakaw ba ni Claire Castro? Ninakaw ba pabalik nung sponsor? Kinuha ba ni Bongbong Marcos? I don't know. Kayo tatanungin ko. Sa tingin ninyo, kung totoo to sinasabi ni Montulfo, sino nagnakaw nun? Hindi ko po kayo masagot kung totoo kasi ito sinasabi. Binalita ko lang tong binalita rin ni Guanzon. Ako, isa lang ang alam ko ditong totoo. Eto. Pero may haka-haka na ipambabayad sana ang 50 million sa mga influencers. Alam ko yan. May mga kakilala tayo dyan nandiyan eh. Swerte nyo. Kami kayod marino. Kayo asa sa bayan. Pero okay lang. Patapos na naman na eh. Hindi. Sa totoo lang, hirap na hirap din sila. Kailangan din nila talaga na mahirap. Malaking bayad. Kaya ang hirap ipagtanggol talaga ni Bongbong Marcos. Kakatanggol mo pa lang gaga. Tingnan nyo nangyayari kay Claire. Stress na. Di ba? Parang may binanggit lang si Tikia parang mananakit na di ba? Kita naman na-stress sila. Hirap talaga ipagtanggol ni Bongbong Marcos. Papagtanggol mo, kinabukasan gagawa na naman katarantaduhan. Mahirap. Naawa rin ako sa kanila pero okay lang yan. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.